kakaiba talagang amats ng mga dilawan at tinklawan mga kadunatics, no? Alam niyo naman, si Chris Aquino kasi, kakagaling lang mga kadunatics, namumulitika agad. Can you imagine that? Binisita pa si Lisa Marcos para sa kanyang 67th birthday. Anong klase talaga? Iba talaga ang karisma ng mga dilawan mga kadunatics. Wala silang problema mga kadunatics kung kain, suka o hindi. Basta nasa kapangyarihan sila. Grabe yung reaksyon ng mga tao dito sa photo na ito mga kadunatics at video. Can you imagine that? Ayan. Siguro nakita nyo na to. Viral kasi ito sa Facebook eh. Pero may isa pa talaga. Hindi lang pala ito mga kadunatics. Meron din pala isa. Kaya, ayan oh. Ay nako, talagang si Lisa mga kadunatics. So, pastilan. Hindi na ako mag-describe mga kadunatics. Kita nyo naman yan, di ba? So, ang isang photo dito mga kadunatics or short video. Eto. Ang tuwa ng mga kumag. Ayan, ito. Okay, come all of us. All of us daw! Come on, all of us. Pastilan. Kakaiba talaga. Now, I doubt mga kadunatics, ano namang mangyayari pag magpalit na ng administrasyon. Saan na naman kaya didikit itong si Chris Aquino? Mga kadunatics, binigyan na siya ng tsansa, okay? Kasi kung makabatikos to sa mga Duterte noon, grabe, sobrang mga kadunatics, at least yung pamilya nila in general. At the same time, ang pinaglalaban nila, pugsain ang mga Marcoses. Grabe yun mga kadunatics, yung EDSA. Di ba sa basta, rally yun para patalsikin ang Marcoses. Anong nangyari ngayon? Tapos ibinintang pa kay Marcos Senior ang pagkamatay ni Aquino mga kadunatics, ni Noynoy Aquino. Tapos ito lang atong makikita. Ay nako, out of words. Magbasa nga na tayo ng comment dito mga kadunatics Very, very fast lang. Grabe, matuwa kayo sa mga comments dito. Ayan. Yan. Okay, basahin natin. Matindi ang pinagdaanan ng dalawang kampon na ito sa politika, pero sa huli, magkasundo pa rin. May love pa. Matindi. Pero yung Duterte at mga Aquino, wala masyadong away mga kadunatics. Pero, kinontra nila ngayon, bakit? Nasa kapangyarihan itong matinding kalaban nila. Okay, kain, suka, complete package, tumpak, walang labis, walang kulang. Same feathers, flock together. Okay, that's the family's reason why they were protesting at EDSA. The anniversary of our hero is almost here. You fools. Ayan na, sanipper sa laban sa Duterte. Bati na sila, limot na ang pagpatay sa tatay niya. The Philippines is plastikan to the max. May bagong labubo si Josh. Astilan. The original Kain Suka is back. Mga kadunatics, sa pananaw ng karamihan, kaya nagkaganito itong si Chris Aquino mga kadunatics dahil na karma. Bilang Aquino, na karma. Grabe to ka-active sa politika, so paninira, grabe yung sakit na dinaanan niya mga kadunatics. Akala natin na, natuwa tayo ngayon na okay na siya. Pero ganito yung makikita agad natin, like, what? Balik agad sa pamumulitika? Yan yung reason kung bakit ka nagkaganyan. Tapos eto pa talaga, kain suka. Ay nako. So I would not be surprised kung itong si Chris babalik mga kadunatics sa nangyari sa kanya. Kung kailan gumaling si Chris, nasiraan naman. Ngayon ang bait. Ay nako, kainan ng tayo never again, forever. Ngayon nyo sabihin, hero pa si Ninoy. Herodes. Ay nako, grabe, nakakahiya talaga mga kadunatics. Ganito ang makikita mo agad. Politika agad. Instead na, makikita natin si Chris Aquino na nanampalataya, doing the ministry, sharing goods, mga kadunatics. Tapos eto agad, like, really Chris Aquino? Hindi ka pa natuto? Grabe na yung pinagdaanan mo. Ilang prayers na, thousands of prayers na siguro yung na-pray mo during sa panahon na sinapit mo yung malubhang sakit na yon. Tapos ngayon, eto lang makikita namin agad-agad. Ay grabe naman talaga mga kadunatics. Totoo nga yung sinabi mga kadunatics na ang mga Duterte ay nakakapag-unite talaga. Bakit? The primary example ay etong dalawang ito.
Ayan, nasa taas natin. Malubhang magkaaway na unite ng mga Duterte. Pastilan, di ba? Tatay Digong, Inday Sara, grabe, di ba sa basta kayo, nakapag-unite kayo ng mga ganitong tao na akala natin mga kadunatis, wala nang tsansa. Sa campaigning ni Bongbong Marcos ay grabe ang pambati ko sila kay BBM, di ba? Well, I was still supporting BBM at grabe din yung suporta natin at nakikipag-away tayo. Nung nalaman natin na ganito para kakurap at bangag si BBM, ang nangyari mga kadunatics, kinontra natin si BBM. Unity na broken down mga kadunatics. But nung nalaman ng mga Pinklawan at Dilawan na ganito palang pagkatao ni BBM, ang ginawa nila, dumikit sila. Tapos ngayon, iakusa nyo sa amin yung mga nangyayari sa Pilipinas. Nung nalaman nila, oy, same feather. Same kulay lang din pala tayo. Ay tayo nang magkasundo. Diba? Dumikit ang mga Dilawan, ang Pinklawan. Kain suka nga talaga mga kadunatics. Diba? At ito, ang banat ni, hay nako, ewan ko mga kadunatics kung anong nakain itong tabatchoy na to. Can you imagine saying this? Like, really? Unang-una, ginastusan po nila tayo. Speaking about the flood mga kadunatics na nangyari sa kanyang distrito. Siguro, tsansa po natin, 5 million po yung ginastos nila para lang siraan po at takutin yung mga tao sa aming probinsya. Speechless na talaga ako mga kadunatics. Grabe. Speechless na ako. Anong banat ni Atty. Harry Roque? Bayaran pala si Inang Kalikasan? Di ba? Para magpaulan at na magbaha ang probinsya ng La Union. Siguro mga kadunatics, nabayaran ng 5 million ang Inang Kalikasan kaya na bumaha sa kanyang distrito. What kind of mentality is this mga kadunatics? Na binayaran para siraan ang distrito niya na malubha na yung flood. Malubha naman talaga, hindi na basta-basta mga kadunatics puno ng tubig tapos sisiraan ka pa. Real talk! Sinabi yung katotohanan tapos ito, grabe, hindi maubusan ng excuses itong mga kumag na to. Kaya, etong si Garin, mga kadunatics, sa interview nating panunuorin ngayon, ay pumalag siya. Hindi siya pumalag na pinalagan niya si Ortega. Hindi. Ang pumalag siya sa pagmabatikos kay Ortega. At mga kadunatics, kinumpirma niya na totoo daw yung bayad-bayad. Na siniraan daw talaga si Ortega dahil sa baha na yan. Wow! Mga kadunatics, out of words na lang talaga ako. Iba talaga pag ang mga, masahol na mga politiko, mga kadunatics, hindi mawalan ng excuses. Ito, panoorin natin si Garin. Sa press conference na hindi pa natapos ngayon mga kadunatics, tinanong itong si Garin ng isang journalist. Panoorin natin. Opo, natanong naman na po ni Kuya Haji yung one question. So, follow up na lang po to kay Kong Garin. Kasi sinabi po kanina din ni Kong Pao na yung 5 million peso na online campaign about doon sa misleading post about po doon sa province or district niya ay correlated daw po sa impeachment. Ang sinasabi niya po kasi, yung mga part daw po ng impeachment team, parang same daw po nangyari. Do you share the same observation lang po, Kong, na meron din pong pagta-target sa inyo at least sa mga social media accounts niyo po with regards po sa pagpapakalat po ng fake news or misleading news? Wait lang mga kadunatics. Akala ko talaga yung post na yon ay, gawa-gawa lang na binayaran ng 5 million para siraan siya. Siraan daw ang distrito niya dahil bumaha. Can you imagine? Akala ko talaga, ay totoo nga pala mga kadunatics na sinabi niya pala to at tinanong siya sa interview na to. Yes, nakikita naman natin na kung sino yung active. Hindi lamang dun sa impeachment, kundi dun sa mga programa ng administrasyon ay nagkakaroon ng bashing. At hindi lang yung bashing, ang mas nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito na parang... Bakit Garin? Hindi bumaha ba? Hindi ba bumaha sa La Union, Garin? Hirap na hirap yung mga tao at lumalangoy.
Yung iba are pictures from years ago. Ang iba naman ay hindi naman sa Pilipinas. Totoo na merong mga pagbaha. Oh, no, meron nga pala. May pagbaha pala. Tapos anong pinagyaw-yaw-yaw mo dyan? ilang mga lugar, kasama na yung distrito ko, dito sa may Northern Luzon, kasama rin yan, Central Luzon, kasama rin yan, dahil nga na umaapaw yung tubig galing sa mga ilog at sa dagat papunta sa lupa. And Okay, may rason kayo. Pero nung bumaha sa Davao City, anong yaw-yaw nyo? Halos araw-araw binanatan nyo yung mayor doon. Sila Inday Sara Duterte dahil bumabaha. Ngayon, dahil sa inyo nangyari, alright, may excuses kayo. Umapaw. At fake news. Binayaran. Nakaka-imbierna talaga mga kadunix. Nakaka-imbierna, you know. that is not only in the Philippines. Buong mundo yan. Buong mundo pala. Bakit tinitiran yung Davao City? Yung baboy na Ortega mga kadunatics? Halos araw-araw yun. Tinitira ang Davao City dahil sa pagbaha. At ang tinututukan natin ngayon ay ang pagresponde. Subalit, nagugulat yung iba, lalo na yung mga nasa Visayas at Mindanao. Kasi iba ang nakikita nilang picture. So there's really a coordinated, systematic, well-funded targeting not only the prosecutors, including the spokesperson, and other figures who are behind the campaign for accountability and a clean governance under the current administration. So ang panawagan lang natin sa taong bayan, huwag magpadala sa peking balita. Huwag rin magpadala sa mga peking medical information and what we call infodemics. Huwag talaga magpadala sa peking mukha na yan. Napabelo na. Ay nako, na facelift na ngayon. Tingnan nyo na ang mukha na yan mga kadunatics. Hindi talaga kami magpapadala sa inyo. Mga burak kayo, di ba? Sorry talaga sa lingwahe natin mga kadunatics. Hindi tayo makakapagpigil dahil grabe talaga ang mga kasinungalingan ng mga bungok na ito. Kasi kaakibat ng kanilang paglilihis at kaakibat ng kanilang papadivert, no? Kung sa Bisaya pa, ayaw ta pagtuo-tuo. Ayaw pag Bisaya diha. Kay dili ka na mo inilang nga Bisaya, kay wala kay klaro. Hindi ganyan yung mga Bisaya. Okay, ayaw po ta pagpailad, hindi kita magpainto, no, kung sa Ilonggo because that is actually injustice to the Filipino people. Kaya mga taga Iloilo, I think, if I'm not mistaken mga kadunatics, Ilongga to from Iloilo. Comment down below if mali ako. Saan? Wag kayo maniniwala sa bungok na to. Kaya nga tinatawag itong Dengbaksya Queen. Kasi, nako mga kadunatics, maraming na-deads na mga bata dahil sa injection mga kadunatics na Dengbaksya. Kalaking insulto, nagagamitin natin ang fake social media posting, fake information, fake news. Face. Not because we want to help the country, but just because we want to put down an administration that is delivering for its people. So bakit nagsalita kayo against sa mga Duterte nung bumaha sa Davao? Akala nyo, hindi mangyayari sa inyo? Mga kadunatics, days lang. Hindi nga, siguro, ewan ko kung umabot ng week. Wala na agad yung mga tubig kasi maganda pa rin yung flood control doon sa Davao City. Hindi maiwasan yung mga kadunatics, grabe talaga yung tubig. Pero, dyan magkatalo, kung maganda yung proyekto nyo sa flood control, dyan talaga makikita mga kadunatics kung maganda yung proyekto nyo sa flood control dahil mabilis huhupa yung tubig. And sa inyo, mga flood control anomalies sobrang dami sa inyong distrito. Tapos, sasabihin nyo kayo ngayon, huwag nyo kaming siraan dahil nangyayari yan sa buong daigdigan. Daigdig. Pero nung bumaha sa Davao, mga satanas talaga. Ay, nako. Thank you po, Kong. Thank you po, Sir Roy. Thank you. Well, mga kadunatics, what do you think? Grabe talaga, no? Defend the administration by any means. Garin. Okay. Sige lang. Malapit na talaga mga kadunatics. Malapit na. Sana man lang. Okay? We will pray na hindi
mademonyuhan yung utak na nademonyuhan na ngayon, mas lalong mademonyuhan yung utak ni Bangag na mag-declare ng martial law or any type of con-ass, cha-cha, mga kadunatics na makapagbago sa batas para hindi siya mapalitan. Saan naman lang mga kadunatics? Hindi mangyayari yan kasi tapos ang Pilipinas. Wala na tayong babalikan. Anyway, thank you so much and comment down below. Babasahin natin yan mga kadunatics. Don't forget to like and subscribe. Ingat palagi. God bless you. Bye-bye.